Alright, magandang araw ulit po mga kabarya. Yung video na to ay parang continue or part 2 dun sa previous kong na-post regarding sa mga bariyang 1 peso coin na naibibenta daw natin ng mas mahal na value. So paano po ba ito? So una kong tiningnan sa website po natin online yung 1 peso na 2005, and viola, ang daming lumabas nga, ang mamahal. Merong libu-libong nakapost dito, pero kui daw po tayo mga kabarya. Iba po dyan ay overpriced masyado, or kaya di na natin masabing legit yung mga presyuhan nila. Or ewan ko kung meron silang nakukuhang buyer, but very sorry, masyado po talagang overpriced yan. Base sa pagtatanong-tanong natin doon sa previous video po natin sa mga tunay na bumibili nito, like yung mga coin hunter o kaya mga trader, ang price range na bili nila dito ay nasa 100 to 300 peso. Kasi naman, i-resell pa nila ito, kaya ibebenta nila sa mga coin collectors, which is nagre-range na naman siya ng 500 to 800 peso. Pero yung mga nakikita natin online na umaabot ng libo-libo, I'm not sure kung saan sila nagbabase ng price, or hindi natin alam kung anong binagbasehan nila. And good luck na lang kung meron silang nakukuhang client or buyer sa ganung halaga po. Kasi walang nagsasabi ng SRP price regarding dito. Nasa mga collector na yan kung kakagatin nila ng ganung price. Pero yung sinasabi ko ay range lamang base sa regular or flow ng bilihan ngayon sa market. So kung ibebenta po natin yung ating barya na 1 peso 2005, nagkakahalaga po ito siya ng 100 to 300 pesos sa mga trader o kaya sa mga coin hunter. Kaya kung gusto natin maibenta yung ating barya na 1 peso 2005 sa mas mataas na halaga, mag-direct po tayo sa mga coin collector. Kasi yung mga coin collector, sila talaga yung mga kumukolekta nito at willing silang magbayad sa mas higher na presyo depende sa kondisyon ng barya. So dito na nagre-range yung 500 to 800 peso bawat peraso. Tandaan po natin, yung 1 peso coin na 2005 lang po ito, hindi po yung kahit anong 1 peso dahil magkakagulo na naman. Nandyan po yung video, tingnan po natin maigi. So ganyan lang po na barya yung ating pinag-uusapan. 1 peso 2005. So yun nga po, kung gusto nating ibenta ng mas mahal, direct po tayo sa mga collector. Kaya yung iba, pinopost nila online ang kanilang mga coins. But take note lang po mga kabarya, kung tayo po ay nagbabalak na magbenta ng ating coin, let's just say meron na tayong ganitong barya, 1 peso 2005, direct sa mga collector, medyo careful na lang po tayo dahil marami sa mga collectors ngayon ay ano na rin sila masyado, medyo particular kung kani-kanino lang bibili dahil sa dami ng scam online. Aware naman tayo sa ganun. Kaya medyo disadvantage yung hindi pa tayo kilalang seller tapos bigla tayong magbebenta ng mga ganitong barya. Unlike sa mga trader or coin hunter, matagal na sila dyan. So yun yung advantage ng mga trader or coin hunter, kasi kilala na sila ng mga coin collectors. Kumbaga meron na silang tiwala talaga. Unlike yung tayo na baguhan, bigla tayong mag-post ng ganito, baka ma-disappoint tayo na after few days hanggang umabot na isang buwan, andyan pa rin siya, walang benta. But everything is worth to try. Ika nga, wala nang masama kung susubukan, di po ba? So post lang po tayo. And online, andyan yung Facebook, Shopee at Lazada. And kung i-base natin siya sa presyo ng mga coin hunter din or trader para sa mga collector, like 800 peso o kaya 500 peso, so medyo lamang dito yung mga coin hunter o kaya trader dahil kilala na talaga sila kumpara sa atin na baguhan. Kasi yung mga collector din naman o mga buyer, medyo nag-aalinlangan yan sila pag sobrang mura yung halaga ng barya na yung binibenta o kaya yung item, iisipin na lang baka scam to dahil masyadong mura. So yun yung problema sa ating mga baguhan na seller. Kaya kung gusto nating mabilisang pera o kaya mabilis na maibenta agad, ma-dispose yung ating na kitang barya na 2005 1 peso, ilapit na lang agad natin or benta na lang natin sa mga coin hunter din. Sila na bahala saan nila ito i-dispose. At sa atin, pera na agad. Hindi na masama yung 100 peso kapalit ng 1 peso. O kaya yung 2006 na 1 peso, nabibenta din yan ng 50 to 100 peso. Kaya dalawa yung pwede nating hanapin, 2005 at 2006.
Pero priority natin yung 2005 dahil medyo mataas-taas yung bentahan. So good luck po. Ngayon kung saang website natin to siya ipopost, ito po yung mga website sa Facebook na marami nating makita online. Pwede kayo mag-post dito anytime naman ng collectible item. And yun nga din yung disadvantage. Pag baguhan tayo o hindi pa tayo masyadong kilala, wag po tayong masyadong umasa na mabibenta agad. Unfortunately, yun yung katotohanan dahil kahit sino po ngayon dahil sa dami ng mga scammer na naglabasan, ingat na rin yung mga collector dahil mahirap nang madali ulit ng mga manlolokong ganung seller. Kaya para mabilisan po lang natin may dispatcha yung coin, ilapit na lang natin sa mga coin hunter or trader. Di bali ng medyo mas mababa, at least pera din agad kaysa naman magpakanda hirap pa tayong mag-post, aasa tayo hanggang ma-disappoint lang. Or for sure sa mga sidewalk, marami din yan dyan sila, yung mga gumagawa ng mga sirang relo, o kaya ngayon mas uso na yun sa mga cellphone. Usually may mga karatula yan sila, nakasulat na we buy old coins, silver, gold, like that. So dito na lang natin ibagsak agad yung mga coins para pera din agad. Yun naman talaga yung mas maganda yung na dispatch sa agad kaysa naman umasam tayo or nag-aspire tayo ng higher value kasi yun nga yung trend sa online na bebenta daw ng 1,000. Ang problema naman ay hindi agad may dispatcha o kaya may benta. Kaya nothing wrong po kung may benta natin yung 2005 coin ng 300 peso, that's good enough. Another option din natin para ma-dispose yung ating barya na 2005 1 peso coin ay makipag-consign tayo sa mga legit na online seller. Sila na bahala niyan, gagawin nilang ipa-auction o kaya ibebenta nila direct at meron yan silang kinukuhang percentage base sa pagkabenta ng barya. So isa yun sa paraan para ma-dispose natin yung ating nakitang 1 peso na 2005. But always remember, win or lose, parating may percentage dyan yung coin trader or yung tumulong sa inyo or nag-facilitate para mabenta yung barya po. That's all po mga kabarya and good luck Please po. support din po yung aking YouTube channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please click lang po yung button na subscribe and like nyo rin po and share. Maraming salamat po mga kabarya.